Ang inyong araw so far? Ngayon po ay araw pa lamang ng Tuesday. Ako po ay medyo late nagising ngayon dahil kagabi may pinanood akong opera, no? Dapat ang aming mapapanood yung Anna Netrebko na pinakamagaling na soprano sa daigdig. Actually, di ako masyado bihasa sa mga ganyan, kaya lang yung misis ko talagang aficionado. Akala ko makakapanood si misis, kaya bumili ako ng ticket na pagkamahal-mahal. Pero nung hindi nga nakarating si Mrs. ay parang nanalo ng loto yung isang asawa ng kaibigan namin dito at siya ang akin na isama. Yung alam niyo yung soprano na yan na pinakamagaling sa daigdig, si Anna Netrebko, fan na fan yung aking Mrs. na isang paboritong aso niya, pinangalang Trebs, no? Dahil napakataas tumili ng asong yun at ganyan nga yung kay Anna Netrebko. At alam nyo, kagabi, but excited ako dahil sabi ko nga siguro ito na yung huling opera panunurin ko dahil isang opera pa lang talaga nagugustuhan ko out of mga 5 napanood ko. Sabi ko baka hindi talaga para sa akin yan, no? Kaya lang, sabi ko, pag nakita ko na yung pinakamagaling na soprano, baka itigil ko na, no? Kaya lang, ang nangyari kahapon, hindi nakakanta yung sopranong Anna Netrebko dahil nagkasakit. Nagkaroon na isang replacement, nakakarating lang dito sa Vienna ng 5:30, 7 o'clock nagsimula ang program, abay binupa ng mga tao doon sa teatro. Ako naman, kahit anong sabihin nila, dumating lang ng 5:30 in the afternoon, walang rehearsal, nagkakakanta para lang matuloy yung opera. Dapat naman pasalamatan din siya. No? Pero matindi pala yung mga tao ditong nanonood ng opera. Kapag ayaw nila yung singer, talaga ibubu. At ito naman ang dahilan kung bakit dito sa Vienna, itong opera house nito, kinikilala na isa sa pinakamagaling sa buong daigdig, kasama ng Paris at saka ng London. Tsaka ng La Scala sa Italia. No? So yan po yung 4 na pinakamatitinding opera houses. At kung ikaw ay talagang isang opera singer, kinakailangan kumanta ka dyan sa 4 na yan para kilalanin ka na talaga isa sa pinakamagaling sa daigdig. Pero medyo nawindang ako kahapon kasi nga, wow, parang nagkaroon ng baseball game, ng football game doon sa loob ng opera house na yung mga tao kung todo forma, mga nakabowen tie, mga nakagown, pero nagsisigawan doon sa kalahating portion ng building, nagsumisigaw na boo doon sa replacement ng kumakanta. Doon sa kalahati naman, bravo. No? Kasi nga, ang tingin ko, hindi talaga magaling yung pumalit. Pero ano ba naman ang gusto ninyo? No? 5:30 ng gabi, 7 o'clock ang performance, dumating yung babae, walang rehearsal, nagkakakanta na ron. Hindi naman ganun kasama, no? Hindi rin ganun kaganda. Pero marami naman mga ibang performers doon. Napakagaling ng Mongolian na baritone, napakagaling ng Russian na tenor, no? So, napakagaling ng orchestra, no? Pero kanina, nabasa ko nga doon sa periodiko, naku, winakwak ang naging performance kagabi, no? Well, anyway, yan po nagpapakita kung paano talaga in action ang freedom of expression dito sa Europa, isang bagay na dapat talagang mapatupad din sa Pilipinas. Dahil kahit anong opinion ng isang tao, importante yan dahil sa isang malaking merkado ng idea natin malalaman kung ano talaga ang katotohanan. O pag-usapan po natin dahil ako na naman ay nakapag-usap sa ating confidential source na in the know talaga kung ano mangyayari. Pero ito naman pong aking sasabihin ngayon, corroborated. Dahil alam naman nyo, ako ay nanggaling naman sa Kongreso rin, ng 17th Congress. So nung sinabi ng confidential source itong mga bagay-bagay na ito, kinumpirma ko naman sa dalawa kong mga dating kasama sa Kamara de Representante. Alam nyo ba ho, na para masigurado ang numero 1/3 ng Kamara de Representante na maghain ng impeachment complaint sa Senado, anong ginagawa ng liderato? Well, tingin ko, yung mga dati-dating ginagawa, yung sinabi ni Cheese Escudero na ginagamit ang AIX, tupad, at kung ano-ano pa para garansya na pipirma ang mga congressman sa impeachment complaint lamang kay Inday Sara, ganyan pa rin po yan. Tuloy pa rin yung AIX tupad. Pero ang buhay ng congressman talaga, yung projects, yung mga kalye at mga buildings na sila ay nangungumisyon dahil nga merong kuntsabahan sa panig ng district engineer at saka ng district congressman. So lahat ng bidding sa mga project ng mga district congressmen dapat ibigay ng district engineer doon sa kontratista ng congressman. At dyan nga nagkakaroon ng mga porsyento-porsyento ng mga unang panahon, 5% kapag building, 10% kapag kalye. Ngayon, lumalabas, sabi nga ni Mayor Magalong at mga naman lumalabas sa mga testimonya ng mga taga-DPWH, hindi na po yan 5 to 10%. As high as 70,
Pero ang alam natin na si Bangag, si Marcos Jr., according to Zaldico, 25% ang kinukuha. So ngayon sabihin na natin ang naging SOP ay 25%. Napakalaki pa rin po yan. Kung ikukonsidera mo na ang proyekto ng infrastruktura, meron na pa po yung inputted na 15% kita para sa kontratista. So kung meron 25% plus yung 50%, minimum 40% nawawala sa proyekto. Tanggalin mo pa yung mga taxes dyan sa kalahati. So ibig sabihin, kalahati lang talaga ang dapat na ginagastos natin na halaga para sa mga infrastrukturang proyekto at karamihan talaga ay napupunta na sa korupsyon. So anong mang gagawin nila ngayon? Well, tuloy po yan. No? Lahat yung mga AIX, mga tupad, tuloy pa rin po yan. Ang makakatanggap lang yan ay yung mga lalagda sa impeachment. Ngayon po, ang sabi ng aking informante at nakumpirma ng dalawang nakaupong kongresista ngayon, kapag hindi ka daw pipirma sa impeachment, naka-hold either ang bidding o ang award ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Napakahirap kong gawin yan. Kasi ang gawain sa Kongreso at sa DPWH, hindi na nila inaantay yung pagpapasa ng pantaon ng budget. Bago pa matapos ang deliberasyon ng Kongreso sa pantaon ng budget, binibid out na yan. So kung ang proyekto ay popondohan ng 2026 budget, na-bid out na yan ng last quarter of 2025. At karamihan ng mga hinayupak sa congressman na yan ay nakakatanggap na ng advance. Pag-award, binibigay na lahat yung mga kanilang kinakailangan na tongpats. Ano ngayon ang ginagawa nila? Ay nako, ngayon ang ginagawa nila, wini-withhold yung certificate of award or wini-withhold yung certificate of award nga o yung pag-release ng pondo sa mga proyekto maski ito ay na-award na at na-bid out na. Para nga paniguro na yung mga congressman ay boboto sa impeachment. So karamihan naman dyan nakakuha na ng advance. Pero kapag hindi talaga natuloy ang award, malalagot si congressman kaya kailangan magbalik kasi kawawa naman yung kontratista na nag-advance. No? Although may mga iba dyan talaga, makakapalang mukha, sasabihin nilang sa susunod ka nilang bumawi. No? Pero yan po ngayon ang aking nakalap na impormasyon na walang infrastructure projects na ma-award o mabibid out para dun sa hindi pa nabibid out kung hindi pipirma ang district congressman. Kaya naman po mabigat ang presyo para pumirma kay sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yung mga AIX, sabihin na natin makakakuha sila ng mga 300 million worth. Okay? O hindi, siguro masyadong malaki kung kada congressman. Siguro lagay na natin na tagwa 100 million sila. Ang tongpats dyan po pwede naman kalahati kasi alam naman natin na hindi nila binibigay ang tulong sa mga mahihirap talaga na buo, no, na binabawasan nila. At well documented naman po yan. Minsan, 1/3 nga lang binibigay o 1/4 at binubulsa ni congressman yung mas malaking halaga. No? Pero ang pinakamalaking kubra talaga ng kongresista ay yung sa infrastructure project. Bakit? Well, dapat po yan, dahil dun sa formula ni Cabral, halos lahat dapat minimum 1.5 billion worth of projects. So kung 25% kayo ng average tongpats, dapat kumikita sila ng hindi bababa sa 300 million annually. Mantakid nyo, yung halaga ng pirma ngayon, hindi bababa sa 350 million. Dahil nga po kasama yung infrastructure na kung saan kikita sila ng average of 25% ang tongpats. At siyempre, mag-i-eleksyon na sa 2028. So kinakailangan ng inaasahan ng mga congressman, meron siyang 300 million ngayon at sa susunod na taon, kung kailan magkakaroon na ng eleksyon, 2027 na, meron pang pangalawang 300 million para makumpleto at least yung 1 billion na kita kada congressman na maski kalahati gagamitin nila para sa kanilang eleksyon kasi tubo pa sila ng kalahating bilyon kung ang kanilang kubra sa 3 taon ay 1 bilyon. Yan po ay average kasi ang formula ni Cabral, wala namang distrito na hindi makakakuha ng at least 1.5 billion na proyekto. Kaya nga po, ang aking iniestima, 300 million kada congressman ang kubra kada taon pagdating sa infra lang. So kung ikaw ay congressman at hindi makakakuha ng 300 plus mga 100 pa sa iba't ibang mga ayuda, 400, paano? Ang iniisip naman nila, well anyway, maintindihan naman ni Inday Sara yan, no? Dahil politiko rin siya. So baka pipirma na sila. At sa katunayan, ako yung nagtataka, no? Dahil itong aking kaibigan
na byuda ni Governor Digamo na alam natin ay isa sa mga pinatay, no, biktima ng extralegal killings na malapit at pinuntahan talaga ni Inday Sara nung namatay si Digamo. At ako mismo nung ako'y nasa Malacanang, ako naglalapit dyan kay nasirang Governor Digamo, kay Tatay Digong. Kada kailangan niyang kausapin si Tatay Digong, ibang door o ibang gate ko siya pinapapasok kasi malakas din yung influensya ng kanyang mga kalaban sa Malacanang. No? So anyway, kaya nagtataka ko na, wow, kanina nakita ko na nagsasalita itong byuda ni Governor Digamo na kinakailangan daw talaga matuloy impeachment dahil nagbanta sa buhay ng presidente at ng First Lady, ito si Inday Sara Duterte. Kailan nagbanta yun? Ako naman ang nag-carry nung broadcast na yun, no? Dahil yun po ay ililipat nila si Yusek Laika Lopez sa kulungan ng mga kababaihan, no? Na talagang hindi naman dapat dahil siya ay under contempt lamang. Bakit siya padadala doon sa kulungan ng mga sentensyado ng mga kababaihan? No? At kineri ko yan live sa aking Facebook. Ang sinabi ni Inday Sara doon, hindi niya pinagbantaan ang buhay ng presidente at ng unang ginang. Ang sabi lang niya, pag may nangyari sa akin, i.e. pag may pumatay sa kanya, meron na rin siyang pinag-utusan na patayin yung mga nag-utos sa kanyang pagpapatay. Yan ba isang banta sa buhay? Yan ay isang habilin na kapag siya'y pinapatay, siguraduhin na magkakaroon ng katarungan ang pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, conditioned. Hindi dapat gawin ang kanyang huling habilin kung hindi naman mangyayari yung dahilan kung bakit siya naghuling habilin. Na gagalaw lamang kung papapatay siya ng presidente at ng first lady. At ano naman ang sabi ng ating confidential informant? Na talagang ang bilin nitong si Marcos, wag na wag payagang maging presidente si VP Sara. Yan ang malinaw na order na pagpatay. Kasi alam naman natin na ang pipigil sa pagiging presidente Inday Sara, nakasalalay yan kung siya ay, number 1, matatanggal, mako-convict para na merong parusang perpetual disqualification from public office o di naman kaya permanent disability or kamatayan. Kaya ang sinasabi namin, naku Inday Sara, pagbutihin mo ang seguridad mo ngayon dahil ngayon ikaw talaga nangangalampag sa lahat ng mga survey at walang kalaban-laban ng kahit sino man sa iyo para magiging presidente dahil nga kinidnap nila si Tatay Digong at kinulong sa dahig na lalo pang naging dahilan kung bakit nangangalampag ka ngayon sa survey, baka nga gurgurin ka na. Wika nga na aking kaibigan na si Maharlika. At ako'y naniniwala na talagang anytime kakabahagi pa rin niya ng plano. Bagamat ngayon, ginagamit nga nila ang pondo ng bayan para masiguro ay yung pagpapatanggal sa opisina at saka yung pagliliti sa iyo at pagkukonvict sa iyo na merong perpetual disqualification for public office nang sa ganon, hindi mo sila malampaso sa eleksyon sa 2028 dahil hindi ka nila papayagang tumakbo sa eleksyon. Kaya nga po sinasabi ko at ginagamit ito ng mga kalaban. Out of context yung sinasabi nila, nasabi kong hindi pinanulunin ng mga Marcoses ang Inday Sara dahil totoo po yan. Habang nakaupo ang mga Marcoses, hindi sila papayag na maging presidente si Inday Sara Duterte. Kung hindi man daraya, sisiguruduhin nila hindi makakatakbo si Inday Sara. At kasama na yan, yung posibilidad na po pwede nilang gurgurin si Inday Sara. Kaya wag niyong mong baliw-bilukturin ang aking sinasabi. Hindi po huhupa ang aking katapatan sa mga Duterte dahil nasira ng ang buhay ko. Bakit ngayon pa ako babaliktad, di ba? Kung kailan malapit na ang tagumpay. Lahat naman tayo nalalaman natin bilang ng araw nitong bangag. Unang-una dahil sa kanyang sariling ginawa sa kanyang katawan. Tingin ko, bibigay ang katawan dahil talagang alam naman natin yan. Nasa Biblia yan. Kinakailangan, alagaan ang ating mga katawan dahil yan ang templo ng Panginoon. Anong ginawa niya? Well, siyempre, sinalawla niya ang katawan niya dahil sa kanyang bisyo sa pinagbabawal na polboronic, di ba? So alam natin na hindi na magtatagal yan. Either yan ay bibigay dahil sa kanyang bisyo, at tawag doon OD, o di naman kaya bibigay yan dahil sa magmamalfunction ng ilang bahagi ng kanyang katawan na usually ay resulta ng pag-abuso sa cocaine, o di naman kaya talagang tatawagin na lang yan ng Panginoon, or matatanggal yan dahil ang taong bayan hindi na maatim ng ang kanyang pagpapatuloy sa pwesto. Kaya ngayon pa ba ako babaliktad? Hello! Pagtapos ng lahat na aking pinagdaanan, magdadalawang taon na ako, malayo sa pamilya, malayo sa mahal sa buhay, walang kita,
sinira ang pagkatao ng mga tarantadong mga tagawad committee, o ngayon pa ba ako babaliktad na alam ko na nandyan na ang tagumpay sa mga inape na mga administrasyon ni Marcos. Pero mabalik po tayo sa ating pinag-uusapan, kumpirmado ko po ngayon, merong triple verification na bukod pa doon sa mga pagbibigay ng mga ayuda sa mga kongresista para sila ay pumirma sa impeachment complaint, hindi po ngayon pinapayagan ng award ng mga proyekto ang pagbibid ng mga proyektong infrastruktura sa mga distrito ng mga kongresista kung hindi sila pipirma sa impeachment complaint. Dahilan kung bakit yung ilang mga malalapit nating mga kaalyado gaya ni Congresswoman Degamo na talaga namang pinanindigan ko na dapat magkaroon ng katarungan ng kamatayan pagkamatay ng kanyang asawa, ngayon ay nagsasalita para i-impeach si Inday Sara Duterte. Ewan ko, baka naman kasi nagselos itong si Congresswoman Degamo dahil nabalitaan, sinabi ni John Vic Remulla nung minsan ay dumalaw daw itong si Inday Sara kay Arnie Teves sa kulungan at si Arnie Teves sa pinaghihinalaan. Pero kung ako naman si Degamo, sos Mariosep naman, politica is addition. Bakit pa sa panahon na alam mong ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, ngayon ka pa ilalaglag ang susunod na presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsabi na dapat ma-impeach si Inday Sara dahil siya ay nagbigay ng banta sa buhay ng presidente na hindi naman totoo. Dahil ang pinangangalagaan niya, yung sarili niya munang buhay. Kaya siya nagbanta ng ganyan para nga maiwasan yung plano na gurgurin siya na alam naman natin ay talaga po pwedeng gawin. Dahil ayaw ng mga Marcoses na bumaba sa pwesto, ayaw nila na maging susunod na presidente si Inday Sara Duterte. At bago po ba kalimutan, di ba sinabi ko na, tutuluyan nila si Cheese, tutuluyan nila si Estrada, tutuluyan nila si Villanueva, 3. Tapos tutuluyan nila si Bato at saka si Go sa ICC. Ngayon naman, ginigipit ang bilyar. Ano ibig sabihin yan? Yung 2 boto ng bilyar. O pwedeng yan ay mawala kay Inday Sara Duterte dahil ang sasabihin nila, hoy mga bilyar, iniimbestiga na namin kayo ngayon for insiders trading. Pakukulong din namin kayong 2 senador pag hindi kayo bumoto para sa papatalsik kay Inday Sara sa pwesto. So nakikita na natin ang scheme Sa Kamara, sisiguraduhin nila na magkakaroon ng 1/3 para makarating sa Senado. Ang kanilang pamamaraan, yung mga usual na mga ayuda at saka ngayon, talagang yung heart, yung puso ng pinagkakakitaan ng mga congressman, yung kanilang infrastructure budget, hindi po pwedeng i-award, hindi po pwedeng i-bid out ng hindi pumipirma sa impeachment. So siyempre yan ang buhay ng kongresista 2 years before election. Ang inaasahan nila yung kita nila sa infrastruktura, at least kalahati, gagastusin nila muli para pambili ng boto. Kayo naman, nagpapauto, nagpapabili ng boto. Ang dapat na estilo dyan, tanggapin nyo na tanggapin, pero lalong magbumili ng boto, lalong wag nyong iboto. Ba't naman hindi nyo tatanggapin yung perang yan? Galing naman sa inyo yan. So hindi ako nagsasabi na para akong Pontius Pilate. Sige, tanggapin nyo. Grasya yan na binibigay. Pero huwag nyo naman ibenta yung boto nyo. Tanggapin nyo dahil pera ng taong bayan niya na binabalik ng mga korap na mga congressman. Pero iboto mo yun naman yung mga karapat-dapat nang sa ganun magkaroon tayo ng solusyon sa mga problema natin. Bangag na nga ang presidente, tapos aanga-anga pa yung representante nyo na binibenta ang kanyang boto para sa impeachment. Ano na mangyari sa bayan natin? Eto nga, nagkakagalo sa Middle East, wala tayong medyong nahahanap. So yung anunsyo nila na under investigation ng Villar family dahil gusto pa nilang dagdagan ng 2 pang boto ang hindi papabor kay Inday Sara. So dun sa 5 nauna na talagang tinatarget nila na mawawala sa minorya, doon sa 4 na natitira, sinisigurado pa nila na 2 boto, Villar, ay hindi boboto para kay Sara Duterte. So ngayon, lumalakas ang posibilidad na matatanggal talaga nila si Sara Duterte dahil nga ginigipit nila pati mga senador. At 7 senador na ngayon ang kanilang ginigipit. Hindi ako magtataka kung ang susunod na gigipitin dyan ay yung magkapatid na Cayetano. Yung magkapatid na Tulfo naman, sa kanila talaga yon. So hindi na nila kinakailangan gipitin. Mantakin nyo, pati mga senador na dati-rate, talagang tinuturing natin ng mga mini-presidents, nagigipit na nila. At nakita nyo naman kung paano kadali sa kanila manggipit ng 2 bilyar na senador. Tinira lang ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga negosyo. Napakatindi po talaga ng kawalang-yahaan na sa gobyerno. No? At lahat ginagawa
para nga po matanggal si Inday Sara Duterte. Well, ako naman po, I go out of my way na kumalap na ganitong impormasyon. I go out of my way na magkaroon ng 3 verifikasyon kasi sang-ayon sa aking may bahay ng isang dating periodista, yan ang hinihingi ng kanilang mga editor, mga triple verification. So ako naman po, dati ko na dapat na isawalat ito hanggang hindi ako nakausap ng 2 pang kongresista na kasama ko nung 17th Congress na nakaupo pa rin ngayon sa Kongreso, kung totoo nga itong balitang ito, ay hindi po ako nagsalita. So, subject po yan to triple verification, yung mga infrastructure projects ng mga kongresista, ipalalabas lamang kung sila ay boboto sa impeachment. Bukod pa po yan doon sa sinabi na ni Chis Escudero dati na yung mga ayuda, ibibigay lang yan sa mga congressman na lalagda sa impeachment. So, mga kababayan ha, etong dahilan kung bakit tayo wag magkampante at umasa lang sa eleksyon ni Inday Sara Duterte, ulitin ko po, habang nakaupo ang mga Marcos, hindi nila papayagang manalo si Inday Sara Duterte. Dadayain yan o sisiguraduhin na hindi makatakbo si Inday Sara Duterte sa 2028. Kaya nga po, kinakailangan ngayon na tayo kumilos para mag-people power laban dyan kay Marcos. Hindi po illegal ang people power. Kinikilala nga po natin yan sa ating saligang batas dahil sa ating kasaysayan na nung minsan sinipa na natin ang mga hinayupaks na Marcos Sr. na ngayon dahil nga tayo nabudol, ibinalik na naman. Kinakailangan sipain natin sila, i-people power natin sila bago mag-2028 dahil yun lang ang tanging pamamaraan para makatakbo si Inday Sara bilang isang presidente at mahalal sa isang malinis na halalan. At ngayon nakikita na natin na kabahagi talaga itong impeachment at paggamit ng pondo ng bayan para masigurado na matanggal sa pwesto si Inday Sara Duterte, makasuhan ng kasong kriminal na pinangako ni Boying Remulla na kung siya itatalagang ombudsman, ang gagawin niya, sisiguraduhin niya na makukonvict niya, mapapakulong niya si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo bilang presidente. Papayag ba kayo na as early as now, wala na tayong pag-asa sa 2028 dahil gugurgurin nila si Inday Sara kung hindi man physically gugurgurin sa larangan ng politika? Huwag na po kayong pumayag. Ngayon pa lang po, manindigan tayo, nag-people power na tayo. Ang susunod na pagtipon-tipon po, ang na-announce na namin sa Facebook, March 11. Ipakita po ninyo ang galit ninyo. Yung last naman na February 25, mga dilawan, ayaw nilang mag-down with House Marcos resign. So, walang katuturan yun. Ewan ba kung ano nangyari dyan sa apo ni Cory Aquino? Mukhang, ewan ko ba, mukhang meron atang kakulangan sa pag-iisip yan na imbis na kampihan yung kumampi sa kanyang lola na mga Duterte ng Davao noong 1986 sa kinakampihan, yung pumatay sa kanyang lolo na si Noynoy Aquino, ang mga Marcoses. Hello! Kayo naman po ay magbasa ng inyong kasaysayan at huwag kayong kain suka. Kakahiya kayo, mga apo pa naman kayo, no? Kinalimutan nyo na ang sakripisyo ni Noynoy Aquino na ibinigay ang buhay, kinuha ni Marcos at ngayon nakipagsabwatan kayo sa pwersa ng Marcos at ayaw yung sabihing House Marcos. Mga hilo. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, laban lang Pilipinas,